Hello people! Lunch ganap kanina. Ang pinapaluto ni Amo ay uzi, chicken vegetable soup, and cucumber salad. At para makagawa tayo ng uzi, gawa tayo ng rice with peas. Lagi nating ginagawa to. Gumamit ako dyan ng 2 takal na bigas. Ang gamit kong bigas dyan ay basmati rice. Isusok natin yan ng 30 minutes. Habang nagbabad pa tayo ng bigas, gawa muna tayo ng chicken vegetable soup. Ito naman yung request ni Basma. Ginuntian ko lang yung chicken dahil nga ay konti lang naman yung kakainin nila nito. Sa chicken breast, hiwain lang natin yan ng maliliit. Pwede naman idaan yan sa food processor para maging giniling. At sa mga gulay naman, hiwain lang natin yan ng maliliit na cubes. Gumamit ako ng carrots, zucchini or kusa, potato, tapos pumpkin. Inapat, nagisa lang ako ng garlic, tapos sinunod ko naman yung sibuyas. Gisahin lang nating mabuti. Sa mga oras na yan, nasa 11:30 na yan ang tanghali at kailangan kong matapos yan bago mag 1 o'clock dahil magsundo pa ako ng estudyante. After nagisang mabuti yung sibuyas at yung bawang, ilagay na natin yung ating chicken na hiniwa kanina. Gisa-gisahin lang natin yan until mag-change na yung color ng ating chicken. Tapos yung pangpalasa, naglagay ako ng chicken powder, black pepper at salt. Naglagay ako ng konting ginger powder dahil wala akong fresh. Sinunod ko na yung gulay na hiniwa natin kanina, yung carrots, pumpkin, potato at zucchini. Ito talaga yung pinaka-favorite na soup ni Basma, lalo na pagka meron siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Ito talaga yung hinahanap niya. After nagisang mabuti yung gulay, naglagay na ako ng water. Pwede naman kung meron kayong chicken stock, pwede din. So, nagpapakulo na tayo ng ating vegetable soup. Double time tayo dito sa kabilang pot. Naglagay ako ng konting oil. Tapos, naglagay ako ng butter. Nagisa ako dyan ng sibuyas at bawang. Para yan sa ating rice with peas. Ito na yung itsura ng ating chicken vegetable soup. Maliliit na gayat yung gulay, kaya okay na yan. Focus na tayo sa rice with peas. After nagisa yung sibuyas at bawang, nag-add na ako ng ground beef. Siguro mga 1/4 siguro yan. Igigisa lang natin yan until mag-change yung color niya. Itong rice with peas na to, pwede to i-serve na rice with peas lang, tapos may naka-aside na karne or chicken na pinirito. Pero itong lulutuin natin ito ay gagawin natin itong uzi. After nagisang mabuti yung ground beef, inad na natin yung ating binabad na basmati rice. Nag-add tayo ng maraming frozen peas. Tapos yung water enough para maluto yung ating rice. Nag-add ako dyan ng beef stock dahil mayroon akong available. Pag nagpapakulo ako ng karne, hindi ko tinatapon yung sabaw at nilalagay ko lang yan sa fridge. Sa pangpalasa, naglagay ako ng baharat mix, naglagay ako ng black pepper, naglagay ako ng asin, naglagay ako ng broth. At i-simmer lang yan until maigay yung water. Tapos, habang nagsisimmer tayo ng ating sinaing na rice with peas, nag-fry na ako ng almond nuts and pine nuts. Dapat titikman muna natin yung rice with peas bago maigay yung tubig dyan. Pag natuyo na siya, ay saka na natin yan, pahinaan yung apoy at tatakpan. Medyo kabado na ako dyan dahil sa mga oras na yan, 12:00 na yan ng tanghali. While nagpain-in na tayo ng ating rice with peas, gawa tayo ng salad na nire-request nila. Ito naman yung cucumber yogurt salad. Nagadgad lang ako dyan ng cucumber na mga 4 siguro yan. Tapos naglagay ako ng 4 na cup na yogurt. Pwede naman low fat na yogurt. Pwede din full fat. Tapos pwede kayo mag-add ng yogurt dyan pag kulang yung consistency pa. Tapos naglagay ako ng dried mint leaves, mga 1 kutsara, asin at garlic na fresh. Ito talagang salad na to ang pinaka best pair ng uzi o di kaya itong rice with peas. Pagka ang request nila ay rice with peas lang, ang ibig sabihin nun ay pagka naluto na yung kanin ay isi-serve lang ng ganun. Hindi na yun ibabalot. Pagka ibabalot natin ng pastry sheet, magiging uzi siya. So, pareho silang dalawa, best pair itong salad at hindi ito mawawala pagka yun yung request nila ng mga food. After ng salad, nilagay ko muna yan sa fridge para lalamig. Tapos itong rice with peas, mga 10 minutes lang yung pagpain-in natin nito. Hindi ko na pinatagal kasi nga kailangan ko pa yung palamigin. Diyos ko, akala ko nga ay hindi ko maabot yung oras. Hindi din kasi yan pwedeng ibalot sa pastry sheet na mainit pa dahil mabubutas yung mga pastry sheet na gamit natin. So, kailangan nilagay ko yon sa malaking lagayan para mabilis siyang lumamig. Sa mga oras na yan, nasa 12:35, 12:40 na yan ng tanghali. So, naisip kong i-prepare na yung mga pastry sheet natin habang nagpapalamig tayo ng ating rice para madali na lang mamaya.
Kasi nga, gahol na tayo sa oras. So, yung ginawa ko dyan sa pastry sheet ay nilapad ko siya ng konti para hindi tayo mahirapan later. Tapos, syempre, mag-dash tayo ng flour para hindi didikit. At hindi na talaga ako mapakali yung ating rice with peas, tinapat ko na yan sa aircon para mabilis na talaga siyang lumamig. Ready na nga yung ating pastry sheet dyan. At tinahandaan ko na nga ang sinimulan yung pagbabalot dyan para matapos na. Bali, pinili ko na lang yung malalamig na part ng ating rice with peas. So, yung unang nilagay ko ay yung pinirito nating almond nuts at pine nuts or snowbird. Sa kanila yan kung tawagin. Tapos, ganyan lang naman. Babalot lang naman natin yan sa pastry sheet. Parang ano yan eh. Parang siyang kopya na malalaki. Pero rice naman yung laman. So, ito yung sinasabi ko, pagka mainit yung rice, mahirap yan siyang balutin dahil mabubutas at mabubutas yan. Pati yung sa ilalim, yung pinaka-top, pagka babaliktarin natin yan, mabubutas yan. So, kailangan palamigin natin yung kanin. So, i-close lang natin yan mabuti, saka natin baliktarin. Yung pinaka-ilalim, yun yung magiging ibabaw. So, kailangan lang naman ako makagawa ng 10 pirasong uzi. In case naman na magkulang, meron pa namang maraming rice with peas, pwede naman silang kumain na hindi na usi. At mabuti na lang na prepared ko na yung pastry sheet kanina para hindi na tayo magpapalapad-lapad pa habang naglalagay tayo ng rice. So madali na lang. Nakuha ko lang yan ng mga 10 minutes siguro. So okay na. Kailangan ko kasing balutin yan bago ako magsundo dahil pagdating ay ibibake ko na lang yan ng 20 minutes sa 400 degrees Fahrenheit. Ito na nga at dumating na ako at naluto na yung ating uzi. Ito na yung tawag natin na uzi. Yung texture ng balat ay para talagang kumakain ka ng hupya. So, after na bake, masarap yan i-serve ng very hot. At yung nagawa kong uzi dyan, sakto lang yung size. Nung nakaraang gawa ko kasi, yung huling gawa ko ay super lalaki. Kaya yung mga bata ay hindi maubos yung isang piraso. Tapos, meron pa akong extra na almond nuts and pine nuts, kaya nilagay ko na lang dyan sa labas sa topping. At hindi mawala yung ating cucumber yogurt salad. Siyempre, ilagay natin yan sa serving dish na maganda-ganda naman. So, kanina talaga, after school, naghintay sila ng 30 minutes bago sila nakakain dahil kailangan talagang i-bake pa yung uzi. At i-serve din natin na very hot yung ating chicken vegetable na soup. Itong soup na to ay napaka-healthy tapos masarap to with rice. Kain tayo! Uzi. Talagyan natin ng sarap to i-pair nito. Nalimutan ko yun. Nalimutan ko talaga. Ano ito? Kopya. Kopyang giant. Kopyang kanin. Kasi yung laman nito, pareho na ko yung kanin. Uy, kanin na ko yan. Binalot lang. Pastilan. Tapos meron ka mani. Tapos may mani. Ano yung sabaw mo? Hindi mainit. Hindi ko naramdaman yung init eh. Hindi ko pa na ito na-try with this. Ito lang. Solo-solo sila.